Samantala, nagpahayag ng kanilang suporta sa pamilyang Duterte. Lalong-lalo na kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ang ilan sa mga Muslim community na patuloy na kinokondena ang panggigipit ng Administrasyong Marcos sa mga Duterte. Narito ang balita ni Ashley Bedico. Nagkaisa ang mga miyembro ng Muslim community mula sa iba't ibang bahagi ng Mindanao sa pangunguna ni former Maranao Deputy Mayor Randy Usman upang magbigay ng suporta sa pamilyang Duterte at sa pagbabantay sa kanilang mga pamamahay. Nandito lahat yung mga volunteers para sa mga Duterte family. Ang ibig sabihin nito, full support ang mga Moro dito sa mga Duterte dahil nakita namin na mayroon mga oras na sabi nila na anytime papasokin nila yung mga bahay ng mga Duterte. Ayaw namin na yung mangyari. Dagdag ni Usman na mula sa 11 tribo ang kanilang mga voluntaryo, na ang iba ay galing pa sa 40 munisipyo sa Lanao del Sur at 22 munisipyo ng Lanao del Norte. Pagdidiin nito na wala silang sweldong natatanggap at ang suportang kanilang ipinapakita ay bilang pasasalamat nila sa magandang pamamahala ni dating Pangulong Duterte sa Davao City at sa Pilipinas. Paliwanag rin ito na nais rin nilang ipaabot sa pamilyang Duterte ang kanilang pagsuporta sa kalagitnaan ng political oppression na kinakaharap ng pamilya. Tatay Digong na ang imong mga parente nga mga Moro nga wala sila muundang o pag-atiman sa kining mga residents nito diri sa Davao City. Ayaw ka kabalaka kay naami diri. Ayaw na nimo noon kay kami ang bahala na diri sa imong dakbayan sa Davao nga kami ang mag-protect sa ilang mga panimalay sa inyong mga anak nga na diri sa Davao nga naay mga remorse nga sudlo nila ay mong balay. Hininok naman ni Usman si Pangulong Bongbong Marcos at ang Korte Suprema na agarang ibalik si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa Pilipinas at maging patas sa pagpapatupad ng batas. Moto nga ang among hangyo sa presidente nga Bongbong na dapat ibalik nila ang among tatay Digong. Mora mo ang hangyo sa iha. Unya kining mga sa Supreme Court, hangyo po na mo sa ilang nga i-fair nila ang ilang desisyon. Ilang araw matapos isuko ng pamahalaang Marcos sa International Criminal Court, ang dating Pangulong Duterte ay hindi nga mapigilan ng mga taga-suporta nito, lalo na ng mga Davaoenyo na ikinukonsidera si Duterte bilang ama ng kanilang syudad na magpahayag ng galit at pagkadismaya. Samantala, patuloy naman nilang pinanawagan na oras na para magkaisa at huwag huminto hanggang hindi nakakabalik si Pangulong Duterte sa bansa. Ako, nanawagan ako sa lahat ng maging Christian, Muslim, Maranao, lahat ng relihiyon na please ipagpatuloy natin yung prayers natin kay Tatay Digong. Huwag tayong tumigil na manalangin na makuha din natin yung dream natin na makauli si Tatay sa Pilipinas. Ipinapakita rin umano nila na ang pagpapahayag ng saloobin at pagprotesta laban sa katiwalian ay hindi kataksilan sa bayan at marahil ang tunay na mapayapang revolusyon ay nasa paparating na eleksyon. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, ito si Ashley Bedico, SMNI News Davao.